Ang huling delivery. Isang kwentong napapanahon at nakakakilabot. Sa gitna ng malakas na ulan at pagbaha nitong Oktubre, bandang 10:10 ng gabi, ay nagmamadali si Rico, isang delivery rider ng isang sikat na food app, para ihatid ang huling order ng gabi. Pagod na siya, at gusto na lang umuwi para makapahinga. Ngunit biglang may dumating na rush order, isang cash on delivery mula sa isang lugar na halos wala na sa mapa, Sitio Mabaho, Barangay San Roque. Wala yatang ganitong lugar sa mapa, bulong ni Rico, pero tinanggap pa rin niya dahil may 300 piso tip sa app. Pagdating niya sa kalsadang papasok sa Sitio Mabaho, unti-unting namatay ang ilaw ng kanyang motor. Madilim. Tanging liwanag ng cellphone niya ang nagsilbing ilaw. Puno ng putik ang daan, at tila walang ibang bahay maliban sa iisang lumang kubo sa dulo. Paglapit niya roon, napansin niyang bukas ang pinto, at may boses na mahina. Mas mahigit, ipasok mo na lang anak, basang-basa ka. Nang sumilip siya, may matandang babae, nakaupo sa sahig, nakatalikod. Mabagal ang kilos nito, at nanginginig ang kamay. Inabot ni Rico ang order, pero napansin niyang wala namang cellphone o internet signal sa lugar. Mas mahigit, sino po nag-order? Tanong niya. Ako, matagal ko nang inantay yan. Salamat ha. Ngunit pagtingin niya sa resibo, pangalan ng nag-order, Lucia Santos, deceased. Biglang nagdilim ang paligid. Napansin ni Rico na wala ng ulan sa labas, pero basang-basa pa rin siya, ng dugo. Ang matandang babae ay unti-unting humarap, walang mukha, tanging maitim na hukay ang kinaroroonan ng mga mata. Mas mahigit, matagal akong nagutom, Rico, ikaw na ang susunod kong pagkain. Tumakbo siya palabas, pero kahit anong ikot niya, nandoon pa rin siya sa parehong kubo. Paulit-ulit. Kinabukasan, may nakitang abandonadong motor sa gilid ng Sitio Mabaho. Sa compartment, may natagpo ang delivery bag na puno ng dugo, at isang resibo ng order mula sa account ni Lucia Santos, isang babaeng namatay pa noong 1998. Hanggang ngayon, may mga rider na nagrereklamo na nakakatanggap ng mystery delivery sa parehong address, at kapag pumunta raw sila roon, hindi na sila nakababalik. Ang huling delivery, Part 2. Ang pagbabalik sa Sitio Mabaho. Kinabukasan matapos ang pagkawala ni Rico, naging usap-usapan ito sa mga kapwa niya rider. Marami raw ang nakarinig ng huling boses niya sa group chat bago siya tuluyang nawala. Mas mahigit, mga tol, may nag-order dito sa Sitio Mabaho, parang malitong lugar na to may matandang babae. AAAHHHH. At pagkatapos noon, wala na. Lumipas ang 3 araw, at ipinag-utos ng kumpanya na kanselahin na ang lahat ng order mula sa address na iyon. Pero isang gabi, habang nag-aayos ng gamit sa terminal, nilapitan ng bagong rider na si Jomar ang supervisor nila. Mas mahigit, sir, yung account ni Rico, may bagong order ulit. Parehong pangalan, Lucia Santos. Parehong address, Sitio Mabaho, at sa note ng order. Mas mahigit, ibalik mo siya. Gutom pa ako. Tahimik ang lahat. Akala nila glitch lang sa system. Pero si Jomar, na likas na matapang at medyo mapangahas, ay nagsabing, mas mahigit, ako na lang po magde-deliver. Baka prank lang to. Madilim ang langit nang umalis siya. Habang binabaybay ang kalsadang maputik, napansin niyang parang may sumasabay na boses sa bawat liko. Mas mahigit, bumalik ka, huwag ka nang pumunta. Pagdating niya sa kubo, sarado ang pinto, pero may liwanag sa loob, tila mula sa kandila. Kumalansang ang mga kutsara at plato, parang may kainan sa loob. Mas mahigit, delivery po. Sigaw ni Jomar. Bumukas ang pinto, may batang babae, nakaputing damit, basa at nangangatog. Mas mahigit, kuya, tulungan mo ako. Nandito pa siya. Nang pumasok si Jomar, nakita niya ang hapag, may mainit na ulam,
ngunit ang nasa plato ay mga daliri at piraso ng laman na parang galing sa tao. Sa dulo ng mesa, naroon ang matandang babae, nakangiti. Mas mahigit, "Salamat anak, pinadala mo ulit ang pagkain ko." Hinayla siya ng batang babae. Mas mahigit, "Umalis ka na, kuya. Huwag kang titingin sa kanya." Pero huli na. Paglingon niya, si Rico, dating kasamahan niya, nakatayo sa likod ng matanda, mapatla, walang mata, at nakasuot pa rin ng delivery uniform. Mas mahigit, "Tayong dalawa na ang susunod, Jomar." Sumigaw siya, tumakbo palabas. Ngunit nang makalabas siya sa kalsada, nasa loob pa rin siya ng kubo. Paulit-ulit, parang walang katapusan. Kinabukasan, may nakakita sa kanyang motor, umiikot-ikot magdamag sa sitio mabaho, kahit walang sakay. Sa bag niya, may resibo ng order. Mas mahigit customer name, Lucia Santos. Message, "Hindi pa ako busog." Ang huling delivery, Part 3. Ang imbestigasyon sa sitio mabaho. Pagkaraan ng sunod-sunod na pagkawalan ng mga delivery rider, napilitan ang lokal na PNP ng San Roque na magsagawa ng imbestigasyon. Maraming reklamo na raw ang natatanggap, tungkol sa kakaibang boses, umiikot na motor na walang sakay, at amoy ng bulok na karne tuwing gabi sa bandang sitio mabaho. Pinangunahan ni Police Est. Mario Cruz ang grupo. Kasama niya ang 2 kabaro at isang paranormal investigator na si Aling Berta, isang matandang manghihilot na kilala sa bayan sa kakayahang makakita ng mga kaluluwa. Ang simula ng pagsisiyasat, "Sir, sure po ba kayo dito? Wala na pong nakatira dito simula ng bain noong 2003, sabi ng isang tanod. "Mas lalo tayong dapat mag-imbestiga," sagot ni Est. Cruz habang pinapailawan ang madamong daan. Habang papasok sila, lumamig ang paligid. Nawawala ang signal, pati ilaw ng flashlight ay kumikidlat-kidlat na parang pinaglalaruan. Narinig nila ang mahina ngunit malinaw na tinig ng babae. Mas mahigit, "Ibalik mo siya, ibalik mo ako." "Berta, naririnig mo yun?" tanong ni Est. Cruz, "Hindi lang ako, Mario, naririnig ka rin niya." Ang kabong walang hanggan. Pagdating nila sa kubo, nakasara ang pinto ngunit may liwanag sa loob, kandila na nagsisilabong parang may lamay. Pagbukas nila, bumungad ang 3 delivery bag, lahat may dugo at may resibo. Ngunit may isa sa mesa, may pangalang Rico D. Manalo, isa sa mga rider na nawala. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga kandila. Umihip ang malamig na hangin at sumabog ang mga ilaw. Lumabas mula sa dilim ang isang aninong babae, nakaputing lumang bestida, mahaba ang buhok, at may tinig na parang punit-punit. Mas mahigit, "Bakit nyo ako ginaising? Gutom pa ako." Kinilabutan si Aling Berta. Mas mahigit, "Lucia Santos, ikaw ba yan?" "Oo, pero matagal na akong nilamon ng lugar na ito." Ang katotohanan. Habang nakikipag-usap ang espiritu, ipinakita ni Lucia ang mga pangyayari noong 1998. Isa siyang tindera sa Carinderia sa sitio mabaho. Noong kasagsagan ng bagyong Rosing, inabandona siya ng mga taong dapat tutulong sa kanya. Naiwan siyang mag-isa, gutom, sugatan, at nalunod sa baha. Mula noon, tuwing may delivery na dumadaan sa lumang kalsada, pinaglalaroan niya ang system ng mga app, humihingi ng pagkain, pero ang kabayaran ay kaluluwa. Mas mahigit, "Hindi ko naman ginasto ito, pero bawat gutom na dumadating, ako ang tinatawag ng lugar na ito." Sinubukan ni Aling Berta na basahin ng dasal ang buong bahay, ngunit nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga boses ng mga rider, si Rico, si Jomar, at iba pa. Mas mahigit, "Hindi na kami makaalis, tulungan nyo kami." Niyanig ng malakas na lindol ang paligid. Ang kubo ay gumuho, ngunit pagtingin nila sa labas, wala na sila sa sitio mabaho. Nasa gitna na sila ng sementeryo. At sa harap nila,
Ang lapida ni Lucia Santos, may bagong nakasulat na linya sa ilalim. Mas mahigit, at mga bumisita sa gabi, hindi na umuwi. Kinabukasan, naglabasan sa social media ang mga rider na nakatanggap muli ng order request. From, Lucia Santos. Message, isa pa. Gutom pa ako.